Ipinakita na po ng COMELEC kung paano gagawin ang online voting para sa mga kababayan nating botante na nasa abroad. Kakayanin kaya kung dito yan mismo sa bansa gagawin? Magbabalita si Mon Gualvez. Mula sa pagkuha ng litrato online, pag-encode sa mga personal na impormasyon, hanggang sa pagpicture ng passport, mas pinadali na ang registration ng mga overseas Filipino voters para makaboto gamit lamang ang internet. Unang pagkakataong ipinakita ito ng SMS Global Technologies Inc. at Sequent Tech Incorporated ang mga nanalong bidder para sa programa ng COMELEC. Paniniguro ng mga kumpanya, may security features ang kanilang sistema. Kabilang na riyan ang paghingi ng two-factor authentication bago makaboto at mababasa raw nito ng tama ang mga pipiliing kandidato. A system that is end-to-end verifiable, which means that the votes are encrypted, they are private, and the process from the beginning, when you cast the ballot, to the end, this means that you can check, in this case, that the cast ballot is correct. Nakuha ng joint venture ng SMS at Sequent ang proyekto dahil aabot lamang daw sa mahigit 100 milyong pisong kabuuang budget na mga gastos nila o 4 na beses na mas mababa kumpara sa 465 million pesos na pondong inilaan ng pamahalaan para sa overseas voting. The comparison of saying that it is too small is incorrect. What we're saying is the price that we have offered COMELEC, being a partner and being a Filipino company in partnership with Sequent, is the right price for such type of technology. Hindi na rin daw baguhan ng Sequent pagdating sa internet voting gaya ng paghawak nila sa ilang lokalidad ng isang bansa at private organizations gaya sa Spain, Germany at Canada. Yun nga lang. At national level, as Sequent, we have not. So this will be the first time? Yes. Sa record ng COMELEC, umabot ng hanggang 600,000 ang bilang ng mga nakabotong Pilipino sa ibang bansa noong 2022 elections. Katumbas yan ng 40.59% mula sa kabuuang 1.697 million registered overseas voters. Pinakamalaki na raw may tuturing sa kasaysayan ng ahensya. Target ng COMELEC na umabot ng hanggang 3 milyon ang bilang ng mga botanteng Pinoy sa abroad. Tingin na ahensya, mas makakaengganyo itong internet voting para mas maraming makapagparehistro overseas, kabilang na ang nasa 300,000 mga seafarer. Sa ngayon, nasa 1.17 million pa lamang ang nagpaparehistrong overseas Filipinos mula nang buksan ito noong nakaraang taon. Kaya panawagan na ahensya, bigyan ng pagkakataon ng bagong sistema ng pagboto sa abroad. Pagkakataon natin makaboto, yung hindi na tayo pupunta sa embahada, hindi tayo padadala ng envelopes sa galaman ng balota, gamit lang ang inyong cellphone, laptops, iPad, makakaboto tayo. Paglilinaw din ng COMELEC, magkakaroon pa rin ng counting at canvassing sa mga embahada at konsulado ng Pilipinas sa ibang bansa para sa mga botong magmumula sa internet voting. Ako, si Mon Gualvez, para sa 1PH. At kaugnay po niyan, at iba pang mga issue ay makausap po natin si COMELEC spokesperson, Attorney John Rex Laudianco. Magandang tanghali po, Attorney. Magandang tanghali po sa Joey at sa lahat po ng taga-subaybay ng One Balita. Attorney Rex, unahin na natin o ibibigay na namin pagkakataon na doon sa report kasi ni Mon, na-mention nga na parang mababa pa yung number of registrants doon sa bagong gawi sa pagboto abroad. Marami din tayong viewers via our Signal Play app at saka doon sa ating social media na baka nakikinig ngayon at gusto niyong kausapin tungkol dyan. Ako maraming salamat po, Sir Joey, sa ating mga kababayan po. Batay po yata sa pinakahuling tala ay halos 15 milyong Pilipino po ang nasa abroad at nananatiling Pilipino, whether dual citizen, basta ang importante po, Pilipino, kwalipikadong maging botante. Sana po kayo'y magparehistro dahil mas pinadali na po ng COMELEC ang ating pagboto. Internet voting, 30 araw bago maghalalan sa convenience ng inyong bahay, sa trabaho at anytime po within the 30-day period, makakaboto kayo. At ang pinaka-importante po nabanggit ni Sir Mon, ang ating mga bayaning seafarers at mga marino na hindi sa lahat ng pagkakataon po sa loob ng 30 araw na nahalalan ay nasa lupa sila para makaboto. Ito na po ang pagkakataong hinihintay natin para madinig po ang napakalaking boses ninyo sa ibang bansa. Okay, so ito ay para sa mga absentee, sa mga overseas na naboboto, Attorney. Pero yung puntahan natin, medyo kasama kami dito, yung mga absentee voters, yung mga mauunang boboto tulad ng media at saka ng mga servicemen natin at mga guro, will be ganun ba rin yung sistemang gagawin o yung katulad ng dati na pupunta tayo sa nearest COMELEC o yung mga COMELEC assigned offices para bumoto ng mano-mano?
Sa ngayon po kasi ang batas, Sir Joey, Republic Act 10590, pinapahintulutan lamang po ang internet voting dun po sa ating overseas Filipinos. Dito po sa atin, gaya po ninyo. At katulad din po namin sa aming mga taga-COMELEC na may election duty, pagdating po sa absentee voting, mananatili pong gagamit tayo ng balota. Hindi pa po tayo kasama sa internet voting. Pero malay po natin, pag naging successful pong internet voting, baka magkaroon po ng batas na nag-aamyenda sa Republic Act 9369 na di pa pang batas, pahintulutan na rin dito sa ating bansa ang internet voting po. Okay. Attorney, puntahan natin itong joint venture yung ng SMS at ng Sequent. Pagdating po ba sa seguridad ay sapat na yung features na kailang naipresenta sa inyo? Naku, nakita po namin yan at yan po talaga ang unang sinubok, unang nilagay sa terms of preference. Kailangan mataas ang antas ng seguridad. Kailangan po nang may laban sa hacking, may laban sa data breach. At higit po sa lahat, ito po yung pinaka-importante. Ano man ang mangyari sa lahat ng proseso po ito from the enrollment, pagboto, pagbilang ng boto, pag-transmit, dapat po lahat yan ay auditable. Dapat po lahat yan may error recovery at dapat lahat po yan ay makukuha natin na accurate po ang resulta. So ito po yung pinaka-importante at makikita nyo nga po dito, no? Doon po sa napanood nila Sermon kahapon, pati sa pagre-rehistro, pag-enroll doon sa account ninyo, kailangan mapatunayan, passport, litrato, live capture, database ng COMELEC, lahat po yan ay ikukumpara para lang makasiguro na yung boboto po at nagre-rehistro at nag-enroll ay talagang siya at siya ang botante po natin. Okay, so sa mga kababayan natin abroad, magparehistro na kayo para po kayo ay makaboto sa darating na halalan. Lipat na tayo, attorney, at doon sa issue naman sa may Taguig kasi merong lumabas nga po kahapon o kanina umaga tungkol doon sa yung mga EMBO barangays na kakalipat lang ng jurisdiction ay sinasabi na makaboto pero parang merong official na hindi sila allowed to vote for that category. Parang katulad dun sa mga absentee voters tulad namin, di ba? Ang lokal hindi namin pwedeng iboto doon sa araw na boboto kami. Pero the rest pwede. So parang ganun din ba ang mangyayari sa kanila? Magkaiba po, Sir Joey, no? Dito po kasi sa desisyon ng ating Korte Suprema na nilipat yung 10 EMBO barangays mula sa 2nd District ng Makati papunta po sa Taguig. Malinaw naman, kabilang na po sila sa Taguig City. Okay. So malinaw po, makakaboto sila sa national positions, senador at party list. Makakaboto sa local positions, doon po sa mayor, vice mayor, at sangguniang panglunsod po ng Taguig. Ngunit hindi po sila makakaboto pagdating po sa kanilang congressman o representative sa legislative district. Maitatanong niyo po bakit? Kasi po ang paglikha po sa ating batas, sa ating jurisdiction ng isang legislative district, nakapangalan po mismo ang barangay na bumubuo nito. Ngayon po nung nailipat po sa desisyon ng Korte Suprema yung 10 EMBO barangays na yan, hindi po nabanggit sa desisyon kung saang distrito namin sila ilalagay. First district ba ng Taguig? Second district ba ng Taguig? O mananatili po sila sa second district ng Makati? Wala pong kapangyarihan ng COMELEC na magdagdag sa distrito, mag-amyenda ng distrito, magtanggal o maglipat. Kaya po hanggat hindi nalilinaw ito sa pamamagitan po siguro ng clarification sa desisyon ng Korte Suprema o kaya po ay magkaroon ng paglilinaw sa pamamagitan ng isang batas, hindi po pwedeng idikta o sabihin ng COMELEC kung saan sila boboto. Kaya nga po maagang sinabi ni Chairman Garcia, ngayon pa lang, hindi po sila makakaboto sa House of Representatives member unless ma-clarify po saang legislative district sila kabilang. So parang ito na rin po yung kasagutan ninyo dun sa Batikos or sa mga katanungan ni Makati Mayor Abby Binay, attorney, yung tukol sa hindi nga pagpayag na bumoto dun sa representative ng mga EMBO barangays na iyan. So parang ganun na rin po yung explanation doon? Tama po, dahil lalampas po sa kapangyarihan ng COMELEC kung sasabihin namin kami mismo ang maglalagay sa anumang distrito ng Taguig o mag-aalis sa 2nd District po ng Makati. Ganon din po, bagamat from the 13 barangays po ng 2nd District, nabawasan na po sila, 3 barangay na lang natitira, wala rin pong kapangyarihan ng COMELEC na i-dissolve o sabihin na wala na yung 2nd District na yan dahil hindi na umabot doon sa population requirement na almost 250,000. So kami po, kaya namin maagang sinabi ito ng masolusyonan po, either ng Kongreso o magkaroon ng paglilinaw mula sa desisyon po ng Korte Suprema. May oras pa po, anuman po maging desisyon. Batas man, desisyon ng Korte Suprema, ina-assure po namin kayo na kaya po yung maihabol para sa ating paghahanda sa 2025 elections.
Attorney, may kibalita po kami doon sa pagbasura ng Comelec and Bank sa petisyon para muling buksan yung ballot boxes noong 2022 elections. Ano po yung dahilan nung naging dismissal sa petisyon na yon? Ito po, Sir Joey, ay bunsod ng petisyon ng TNT Trio po, sila General Rio, sila former Commissioner Gus Lagman at ilang kasama nila na pabuksan yung isang ating check, yung isang city, yung mga ballot boxes yan at kumpara sa electronic results. Sa kaso pong yan, pinahintulutan po sila ng Comelec na mamili ng siyudad o munisipyo at ang napili po nila ay Santo Tomas City, dyan po sa Batangas. Unfortunately po, hindi mabuksan ng Comelec yan. Una, kasi po meron pong existing na protest case po dyan sa mayoralty race. At alam nyo naman po, tungkulin ng Comelec, tungkulin ng Korte at ng mga Treasurer's Office sa pag may protesta, i-preserve ang balota until such time na ipatawag ng Korte ito o ng Comelec para buksan at isa-isahin. Ikalawa po, doon po mismo meron pong petition to annul po the election results or declare failure of elections sa buong bansa. So ito po yung nagpokontra doon sa gusto nilang tignan ng resulta and at the same time hinihiling nila ipasura ang buong halalan ng 2022. At dahil nga po dito, tuluyan na pong dinismiss ng Comelec ang petition na yan at sinabi na rin po na hindi mabubuksan yung Santo Tomas City dahil nga po sa existing protest case at pangalawa, sumalungat sa kanilang additional na kaso na isinampa po sa Comelec. Habol ko na to attorney, dahil para marami na naiingayan sa mga posibleng mga kandidato. May mga pahayag na sila, especially yesterday. Pero by way of scheduling, pwede ba ipaalala natin na, magiging umpisa lang lahat kapag sila yung nag-file before, sa October. Tama po ba, attorney? Tama po ang ating pong filing po ng Certificates of Candidacy at doon sa may political parties, kasabay po na ipafile ang inyong Certificate of Nomination and Acceptance of Nomination. Sabi po sa Republic Act 9369, bagamat hindi pa kayo kandidato po pagpa-file ng inyong COC sa October 1 to 8, kayo po ay magiging kandidato sa unang araw po ng ating campaign period. Sa ating national positions, ito po ay sa February 11 po, 2025. Sa ating naman pong local positions, ito naman po ay sa March 12, 2025. So yan po yung simula at unang araw na magiging kandidato kayo. Unfortunately po, hindi katulad sa barangay elections, hindi namin maipatupad na pagka-file ng COC, kandidato ka na, lahat ng pagbabawal ay epektibo na sa iyo. Dahil po sa desisyon ng Korte Suprema doon sa Peñera versus Comelec, nilinaw po ng Supreme Court na hindi sila kandidato pa at maituturing lamang na kandidato doon sa nabanggit ko sa unang araw ng pangangampanya. So lumalabas po kasi wala na po talagang premature campaigning pagdating sa national at local elections. So pero hindi naman po ito hopeless. Bagamat maingay sila, nasa ating kamay na po ng mga kababayan natin. Kung ngayon pa lang nag-iingay na sila, nauna na silang mangangampanya. Isipin po natin ito pagdating sa pagdesisyon natin kung iboboto ba natin ang mga ganitong klaseng kandidato o hindi. Ito, pero alam na natin yung kasagutan dito, pero para doon sa mga nagtatanong, doon sa mga nabigla kahapon, 3 magkakaapelido ay nagpaplano na tumakbo sa susunod na halalan sa pagkasenador. Ito ay, mabuti sa inyo naman galing kung ito ay meron bang kung pwede ba ito at kung ito yung malalaba kahit alam na natin yung sagot. Para lang doon sa mga nagtatanong, Attorney John. Sa ating pong mga kababayan, Sir Jovi, sa ating pong jurisdiction, wala pa po tayong tinatawag na anti-political dynasty law. So doon po sa magkakaapelido, magkakamag-anak, ay wala pa pong nagbabawal sa pagtakbo ng sabay-sabay, pareho mang posisyon o magkakaiba ng posisyon. Until such time po na magkakaroon ng batas, saka lang po magkakaroon ng kapangyarihan ng Comelec na tigilan o dinggin ang mga petisyon laban dito. Ang kaisa-isa pong anti-political dynasty provision na meron po tayo ay doon po sa ating batas patungkol sa sangguniang kabataan po. Nag-iisa lamang po yan. May isang provision dyan na bawal kung may kamag-anak sa municipal, city, provincial, regional at national positions. Pero bukod po doon sa sangguniang kabataan, wala na po tayo. So sa ganyang bagay po, until may batas, wala pong hadlang sa ganyang klase ng pagtakbo. Okay, maraming salamat po, Comelec spokesperson, Attorney John Rex Laudianco. Thank you, sir.